Ang batang basurang ito, kahit anak ng hari at tagapagmana ng makapangyarihang salamangkero, ay walang talento. Sa edad na 8, halos hindi siya makapaglabas ng kahit katiting na mahika. Sa kabilang banda, ang kapatid niya ay madaling nakakagawa ng fireballs habang nagyayabang. Madalas siyang inaatake ni Aster. Gayunpaman, hindi kailanman lumaban ang bata. Tumatakbo lang siya na parang nakasalalay dito ang buhay niya. Desidido si Aster na maging crown prince. Nakita ng hari ang buong gulo, at kahit masama ang loob niya, pinili niyang huwag makialam. Matira ang matibay at kung ano-ano pa. Sa halip, ipinatawag niya ang dakilang mage na si Lestardi para turuan silang dalawa. Ito ay isang taong kayang burahin ang isang bundok gamit ang isang spell. Tutol dito si Aster, nagmamalaki at tumatanggi sa mga aralin dahil akala niya ay likas na magaling na siya. Si Solon naman ay talagang umupo at inaral ang mga basic, ang buong teorya sa likod ng mahika. Kahit noon, patuloy siyang ipinapahiya ng kapatid niya sa bawat pagkakataon, pero hindi siya sumuko. Ibinigay niya ang lahat, at sa totoo lang, mabilis na lumipas ang panahon para sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, at naroon sila, nakatayo sa harap ng hari. Ang seremonyal na duelo para magpasya ng susunod na tagapagmana ay magsisimula na. Binuhos agad ni Aster ang lahat, balak patumbahin ang kalaban sa unang tira pa lang. Bilib din naman ako, may ibubuga talaga ang bata. Nilamon ng apoy si Solon sa loob ng ilang segundo. Sa isip ni Aster, ang mahihina ay mananatiling mahina maliban na lang kung ipinanganak silang henyo. Pero lumabas ang ating tagapagmana mula sa apoy na walang dalos. Ikinagalit ito ng bata, kaya lumikha siya ng sunod-sunod na fireballs. Ibinato niya ang lahat ng sabay-sabay, pero kalmadong naglakad lang si Solon palapit sa kanya. At pagkatapos, pinatamaan niya ng malakas na suntok sa mukha ang nakakainis na batang iyon. Napakaganda ng suntok kaya nakatulog si Aster, kahit hindi naman siya pagod. Tapos na ang laban. Si Solon na ang bagong crown prince. Lahat ng ito ay salamat sa pagsasanay ng dakilang mage. Ang hari mismo ang lumapit para ibigay ang royal scepter, at hinawakan ito ng mahigpit ni Solon. Pinanood ni Aster ang lahat, sobrang inggit, at ang pangit pa rin ng mukha niya lol. Ang hari, na tuwang-tuwa sa resulta, ay nag-utos ng malaking selebrasyon. Ang anak niyang itinuring na bigo ay naging napakalakas na mage sa murang edad. Naghihiyawan ang lahat, pero ang gabing iyon sa kastilyo ay magiging kakaiba. Pumasok ang makapal na usok at pinatulog ang lahat, kasama si Solon, na nanakawan ng scepter habang nananaginip. Biglang nagising ang binata. May mga pagsabog na yumanig sa harap ng Magic Tower. Tumakbo siya papunta doon sa abot ng kanyang makakaya. Isang misteryosong mage ang nasa loob ng tower, nakatayo sa harap ng selyadong libro ng sinaunang Haring Solomon. Ilang segundo na lang at mababasag na ang selyo, at pinatitigil siya ng bida dahil hindi niya ito dapat hawakan. Tapos tinanggal ng baliw na lalaki ang hood, sinabing kahit may scepter, walang makakapasok maliban na lang kung inapo sila ni Haring Solomon. Hindi makapaniwala si Solon sa nakikita niya dahil iyon ang kanyang propesor, na nagsabing kung maaari, gusto niyang gawin ito ng mapayapa. Pilit pang iniintindi ng kawawang Ensu ang nangyayari, tinatanong kung bakit nasa lugar na iyon ang kanyang guro. Sinabi niyang ito na ang layunin niya mula pa sa simula, pero hindi pa rin naniniwala ang binata sa mga salita ng kanyang propesor. Tiningnan ng lalaki ang nakadenang libro at tinanong kung alam ba ng Esi kung ano ito. Iyon ang aklat ng mga selyo na nilikha ni Haring Solomon, at nakakulong dito ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sinabi ni Solon na kung alam niya ang lahat ng ito, hindi niya dapat ito hawakan, at sinabi ng propesor na ang lugar na ito ay puno ng kasamaan. Tinanong kung ano ang tingin niya doon, pero halatang walang masabi ang binata. Tinanong ni Lestardi kung wala na bang ibang mahalaga basta payapa ang bansang ito, dahil hindi niya mapapatawad ang ganito. Dahil sa mundong ito na puno ng digmaan at kawalang katarungan, muli niyang kukunin ang demonyong tinatawag na malis. Bigla na lang may itim na liwanag na lumabas mula sa libro, at unti-unting nawalan ng malay ang Ense. Humingi ng tawad si Lestardi dahil naging masaya ang mga araw na kasama niya siya. Talento sa mahika at pusong makatarungan, at siguradong magiging isang mahusay na hari. Gayunpaman, hindi makakamit ng mundo ang kapayapaan sa paraan ng pag-iisip niya, at iyon ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Tapos naputol ang mga nakakalokong kadena ng libro. Sinubukan ni Solon na pigilan ang kanyang guro, pero huli na ang lahat dahil nakalabas na sa selyo ang libro. Ipinakita ang lahat ng pahina nito, bigla nitong nilamon ang guro, at binalot ang buong tor ng itim na aura. Maya-maya, may boses na nagsabing dumating na rin sa wakas ang sandaling ito, dahil matagal na itong naghihintay. Tutal, dapat nilang sulitin ang lahat ng ito. Ilang sandali pa, nagising ang ating bida, nakatali sa tor, habang ang lungsod ay nilalamon ng apoy. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan, at sa sandaling iyon, may narinig siyang tumatawa. Isang nag-aapoy na halimaw ang nasa tabi niya, at tinanong ni Solon kung sino yon. Lumitaw ang anyo ng nilalang na yon, nagtatanong kung hindi ba siya nakikilala nito, at nakakalungkot na hindi niya ito kilala, dahil lang sa maliit na pagbabago. Patuloy na pinagmasdan ng NC ang lalaking iyon, nakikita ang pagkakahawig sa kanyang guro, hindi makapaniwalang siya ang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan sa kabisera.
Sa lungsod, may isang pamilyang sumusubok tumakas sa gulo. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil kahit ang mga kabalyero ng kabisera ay nanginginig sa takot. Nagtatanong kung ano ang nangyayari dahil napakaraming halimaw sa buong paligid. Nag-utos ang kapitan na huwag magpanik dahil kailangang protektahan ng mga sundalo ang mga tao sa anumang paraan. Bigla na lang yumugyog ang lupa at isa-isa nang bumabagsak ang mga ekstra. Ang iba pang mga kabalyero ay nanonood ng may kawalan ng pag-asa matapos unti-unting maubos ang kanilang mga kasamahan. At biglang may lumitaw na slug gumagapang sa ibabaw ng kanilang mga kasama. Ang mga kawawang nilalang ay naging merienda na ng halimaw. Samantala, tahimik na nagmamasid ang isa sa mga kabalyero at sinubukang sugurin ang slug pero sa sandaling iyon, sinuntok siya sa mukha. Tila may mga stone golem din sa lugar na iyon. Sa kabisera, nanatili ang napakaraming kakaibang halimaw at walang laban ang mga sundalo sa kanila, lalo na ang mga mamamayan na mauunang maubos. Walang nagawa ang kawawang NC kundi panoorin ang lahat mula sa malayo. Tutal, ang buong kaharian niya ay unti-unting nawawala. Ang kanyang guro na nasaan yung demonyo, nang makita ang kanyang estudyante, ay nagtanong kung ang mga luhang iyon ay dahil sa lungkot o galit. Ito mismo ang emosyon na dala ng may-ari ng katawang ito, at mukhang gusto niyang maranasan ito ng bida. Tutal, galit ang may-ari ng katawan sa kanilang lahat, pero tumanggi si Solon na tanggapin ang lahat ng ito. Sinabi ng demonyo na sa magulong mundong ito, ang makitang sila lang ang namumuhay ng payapa ay mukhang napakarumi at kasuklam-suklam. Halatang wala siyang pakialam sa kahit ano. Gayunpaman, ang emosyong ito ay kahanga-hanga. Tapos sinabi ni Solon na hindi ito ang kanyang guro, at tinanong kung sino ba talaga siya. Ngumiti ang halimaw at sa kanyang anyo ay sinabing siya ay isang demonyo, na lalong nagpayanig sa kawawang binata sa narinig niya. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Sinabi ng demonyo na ang sakit na ito ay ang mismong selyo na ipinataw ng maharlikang pamilya, at iyon ang dahilan kung bakit sila naging mga demonyo. Ang kanilang pag-iral ay kinalimutan ng mundong ito dahil ito lang ang tanging paraan para mabura ang mga demonyo. Gayunpaman, ang binata, habang nakakulong pa rin, ay labis na nairita. Binati siya ng demonyo, sinabing naalala niya ang lahat ng maayos. Masamang tao rin ito, at natapos na rin sa wakas ng mga inapo ni Solomon ang kanilang tungkulin, tinatanong kung ano ang pakiramdam na maranasan ang katapusan ng misyong ito gamit ang sariling mga kamay, at kung masakit ba ito. Tutal, ang lahat ng ito ay hindi kapanipaniwala at may mga demonyo sa mundong ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumugyog ang paligid. Nakangiti ang lalaki at sinabing dumating na ang sandali, at mukhang gusto rin siyang batiin ito. Isang higanting nilalang na apoy ang lumapit sa Thor. Sinabi nila Stardy na ang pangalan ng halimaw na ito ay Envy, at sinasabi nilang maraming pangalan si Prinsipe Solomon. Tapos tumawa ang nilalang, sinabing kahit natalo siya nito at naging prinsipe, nakakaawa pa rin. Pagkatapos ay nabunyag na ito pala ay ang kanyang kawawang kapatid, at nagulat si Solon habang tinatanong kung bakit siya nasa ganitong anyo. Sinabi ni Aster na may regalo siya para sa kanyang mahal na kapatid, at nabigla ang ating bida sa nakitang eksena. Naaalala ang lahat ng sandali kasama ang kanyang pamilya, at sinabi ni Aster na ang taong pumipili ng basurang tulad niya ay hindi maaaring maging ama niya. Sa sandaling iyon, nagalit ng husto ang bida. Nakawala siya sa mga kadena at sumugod sa kanyang kapatid na nasaan yung halimaw. Sinuntok niya ang lalaki, pero para kay Aster, walang silbi ang lahat ng ito. Mukhang mas lumakas pa ang batang iyon kaysa kay Solon at walang kahirap-hirap siyang inihagis palayo. Bumagsak sa lupa ang binata na sugatan, at ang masaklap, bumangon siya ulit, at lumitaw sa likuran niya ang linta kanina. Tila hinihigop nito ang lakas niya, at nawalan ng malay ang binata. Pinapanood siya ng mga natitirang nilalang mula sa itaas, at tinutuya siya dahil sa kanyang kahinaan. Sa labang iyon, wala siyang nagawa kundi saksihan ang ginawa nila Stardy, pero gayunpaman, hindi na yon ang dati niyang guro. Ilang sandali pa, tumawa ang kapatid niya, at sinabing ninakaw na niya ang lahat ng gusto ni Solon. Ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang lumubog sa kawalan ng pag-asa dahil sa pagkawala ng lahat. Kaya dapat na siyang mamatay ng tuluyan at ipinagpatuloy nito ang pag-atake sa bida. Sinubukan niyang dumepensa pero nakatanggap siya ng matinding mga tira. Simula, habang nasasaksihan ang lahat, sinasabing ito na ang katapusan ng maharlikang lahi ni Solomon. Talagang umabot na sa sukdulan ang lahat, at sa sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang Thor. Tumingin sa gilid ang demonyo, hindi naintindihan ang nangyayari, at may usok na lumabas mula roon. Nagtaka sila Stardy kung kailan pa nagkaroon ng ganoon karaming papel ang pundasyon ng dakilang Thor. Sa pag-akalang isa itong grimoire, dumiretso siya kay Solon, dinala siya patungo sa Thor muli, at syempre, hindi ito basta-basta hahayaan ng demonyo, at ganoon din ang nangyari kay Aster, na sinusubukang pigilan ang ating bida na makapasok sa lugar. Sa sandaling iyon, may sumabog at nahulog ang mga guho ng Thor sa paligid ng Kapitolyo. At ang masaklap, hindi iyon sapat para pigilan ang bida na dinadala sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Bukod pa roon, naroon ang katotohanang labis siyang sugatan. Bago mawalan ng malay, narinig ng ating bida na may nagsabing nasira na ang selyo.
Ang mga demonyo ay walang iba kundi ang pagsasakatawan ng pagnanasa ng tao, at ang tanging paraan para burahin sila ay selyuhan sila o maglalaho ang sangkatauhan. Sa sandaling iyon, si Solon ang tanging nabubuhay na tagapagmana ng kaharian ni Solomon, tinatanong kung lalabanan ba niya ang mga demonyo o susuko na lang at mamamatay doon. Nasa harap ng bida ang Grimoire, na nagsabing lalaban siya, at tatalunin ang lahat ng demonyong humarap sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng maliit na libro na maganda ang mga salitang iyon at ipagkakaloob nito sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Isang bagong katawan at ang mga landas na hinawan ng kanyang mga ninuno para labanan ang mga nilalang na ito. Lahat ng ito ay mapupunta sa binata at kailangan niyang pasanin ang bigat na ito ng mag-isa. Tutal, siya ang tunay na tagapagmana ni Solomon at ang maliit na bansang iyon na may isang teritoryo lamang ay naglaho ng tahimik. Ang kapitolyo nito ay pinahirapan ng mga kakaibang tsismis at inabandona. At tanging ang panahon na lang ang patuloy na umuusad. Isang hindi kilalang liwanag ang lumabas sa gitna ng mga guho, at mukhang may tao sa lugar na iyon. Bigla na lang, may bumangong hubad na lalaki at luminalinga sa paligid. Habang nagbibihis, sinubukan niyang intindihin ang nangyari sa lugar na iyon. Tutal, naaalala niya ang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw ang libro kanina, at sinabing pagkalipas ng mahabang panahon, gusto nitong malaman kung ano na ang lagay ng mundo sa labas. Tahimik na nagmasid ang ating bida ng walang sinasabi. Tutal, naglaho na ang buong lugar na yon. Ilang sandali pa, sinabi niyang wala nang natira para sa ikabubuti. Sinabi ng libro na para sa batang katulad niya, marahil ang maliit na bansa ang buong mundo niya, at kung gayon, dapat ay may mas malawak na mundo pa. Tutal, naging bagong bersyon na siya ng kanyang sarili, at nang marinig ito, sumandal si Solon sa libro, at sinabing wala siyang ibang gustong gawin kundi pumatay ng mga demonyo. Nagmasid ang Grimoire, nagulat, at tumingin sa gilid, nagtatanong kung ano yon, at gustong malaman ni Solon kung may buhay na nilalang pa dahil may presensya sa lugar na yon na mukhang sa isang demonyo. Sa di kalayuan sa gitna ng mga guho ng lumang kapitolyo, may isang babae. May sumusunod sa kanya, at sa sandaling iyon, lumitaw ang isang demonyo. Sinusubukan ng kawawang bata na tumakas sa anumang paraan, at pinanood ni Solon ang sitwasyon mula sa itaas. Sinabi ng Grimoire na umaatake ang nilalang na yon, at nagtanong kung mukha ba itong isang uri ng diwata. Bukod pa roon, gusto nitong malaman kung ano ang gagawin nila tungkol dito. Mukhang iritado ang ating bida, at maya-maya pa, tumalon siya patungo sa halimaw na yon. Gayunpaman, nang makita ito, pinaghintay siya ng diwata at bumangga sa bida, sinasabihan siyang huwag tumalon-talon ng ganoon, at tinawag siyang tanga. Lumitaw din doon ang Grimoire, at sinabing matapang siya, kahit napakaliit. Ang diwata naman ay walang naintindihan na parang kinakausap lang ng libro ang sarili nito. Nakiusap ang Grimoire na itigil na ang gulong ito, at tinanong kung nakalimutan na ba nito ang kasalukuyang sitwasyon. Tutal, may demonyong humahabol sa kanila, at nang hindi nagsasayang ng oras, hinablot ni Solon ang diwata, tumakas kasama siya habang sumusugod sa kanila ang halimaw. Habang inoobserbahan ang sitwasyon, sinabi ng Grimoire na base sa itsura nito, mukhang isa itong demonyo ng katakawan o marahil ay kasakiman. Samantala, iritadong-iritado ang diwata, at sinabing dahil sa kanilang dalawa, hindi siya nakatakas sa tamang oras. Pero sinabi ni Solon na hindi na kailangang tumakbo gamit ang kanyang mga kadena para atakihin ang nilalang na iyon. Nagulat ang diwata at napagtanto na isa palang salamangkero ang ating bida, at hindi masama ang kakayahan niya, pero kailangan pa rin nilang tumakas. Pero sinabi ni Solon na hindi niya gagawin yon, at pinaghintay siya ng libro, dahil hindi pa niya kayang kontrolin ang kanyang mana. Halatang hindi na nakikinig ang ating bida dahil puno siya ng galit sa mga nilalang na iyon. Muling nilapitan ang nilalang na iyon, nagpakawala siya ng sunod-sunod na tira hanggang sa matalo niya ito. Talagang kahanga-hanga ang bata at mabilis siyang lumakas sa maikling panahon. Tinawag ng libro na tanga ang ating bida at sinabing sumobra na siya. Pinagmasdan ng diwata ang ating bida na nakatayo ngayon sa ibabaw ng patay na halimaw sa lupa at tinatanong kung sino ba talaga siya. Ang galing ng binata at hindi pa siya nakakita ng sinumang tumalo ng demonyo ng ganoon ng mag-isa. Sa susunod na eksena, pumasok ang bida sa isang bahay, at syempre, wasak na wasak ang lugar, at nagalit siya sa lahat ng nakita niya. Sinabi ng diwata na walang saysay yon, dahil matagal ng guho ang lugar na ito, at puro basura na lang, at nakuha na noon pa ang anumang may halaga. Bukod pa roon, hindi ito dapat ipagwalang bahala. Sinabi ng Grimoire na ganoon na nga, dahil hindi katanggap-tanggap ang pagiging bastos. Sinabi ng diwata na tama siya, dahil pati ang kakaibang bagay na yon ay sumasang-ayon. Nang marinig ito, nainis ang libro at tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa kakaiba. Pagkatapos ay tinanong ng diwata kung ano siya, at sumagot siya na siya mismo ang tumong nilikha ni Haring Solomon sa diksyonaryo ng kanyang mga demonyo, at ang pangalan niya ay Demonicpedia. Gayunpaman, para sa diwata, isa lang itong nakakatakot na libro, at walang nagbago dahil pati ang pangalan ay katawa-tawa at kakaiba. Kailangan din niyang maghanap ng itatawag dito, at sinabi ni Solon na tawagin na lang ang kasulatan na Pedia.
Dahil doon, natuwa ang diwata na sumagot si Solon at tinanong ang pangalan niya, at sumagot siya na hindi pa rin pala siya nagpapakilala. Sinabi ng babae na tama siya at ang pangalan niya ay Faisy. Sa sandaling iyon, naglabas siya ng ilang gamit mula sa kanyang backpack, at sinabing isa talaga siyang naglalakbay ng mga ngalakal. Nagulat ang libro at sinabing isa iyong mahiwagang kagamitan na may makapangyarihang formula na kayang balukuin ang espasyo, at talagang may interesante siyang gamit. Nang marinig ito, natuwa ang babae, at sinabing siya mismo ang nakahanap nito. Nagsimulang tumingin si Solon ng pagkain, at mukhang gutom na ang bata. Napansin ito ni Faisy, at sinabing dahil iniligtas siya nito, bibigyan niya ito ng discount, at ang bayad ay ang pangalan lang niya. Dahil walang ibang pagpipilian, inihayag ng binata na ang pangalan niya ay Solon. Nakangiti ang diwata, at sinabing ikinagagalak niya itong makilala. Lumipas ang oras, at sa paglubog ng araw, nakaupo ang dalawa sa tapat ng apoy at nag-uusap. Sinabi ng diwata na puno ng alikabok ang mga guho, habang masariwa ang hangin sa labas. Samantala, nagluluto si Faisy, at nagtanong ang libro kung kaya ba niyang gumawa ng ganoon, at sumagot siya na humahanga ang kasulatan. Gayunpaman, dapat na niyang itigil ang usapan dahil tapos na siyang magluto. Gulat na tumingin si Solon sa tinapay, at nang kainin niya ito, napagtanto niyang talagang napakasarap nito. Tinanong ni Faisy kung nagustuhan ba niya, at syempre, dahil hindi man lang tumigil ang bata para magsalita. Sa pag-iba ng usapan, sinabi ng grimoire na base sa lugar na yon, mukhang matagal na itong guho. Nagulat ang diwata at tinanong kung wala siyang alam tungkol dito, at talagang kakaiba siya. Tutal, halos 10 taon na ang nakalipas at biglang naalala ng lahat ang salitang demonyo. Tapos nagsimula silang lumitaw kung saan-saan na parang salot. Sa madaling salita, matinding kaguluhan ito, at tuluyang nawasak ang mga lungsod at bansa, at isa ang lugar na ito sa mga iyon, at walang nakakaalam kung kailan ito eksaktong nangyari. Nang marinig ito, sinabi ng libro na naintindihan na niya. Ang lahat ng nangyari noon ay naglaho na lang sa kawalan, naging isang munting alaala na lang ng nakaraan. Gayunpaman, malinaw na naaalala ng bida ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ay sinabi ng grimoire na tinuruan nito si Solon na lumaban sa mga demonyo. Pero iba ang ginawa niya kanina, at hindi ito ang paraan para labanan ang mga nilalang na ito. Nang marinig ito, sinabihan ni Solon ang kasulatan na tumahimik na lang. Gayunpaman, para sa grimoire, kung magpapatuloy ito, siguradong hindi siya mananalo. Nanatiling tahimik ang ating bida, pero sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay. Mabilis nilang napagtanto ang sitwasyon, at sinabi ng grimoire na ganoon nga ang iniisip niya. Tutal, may isa pang demonyo sa lugar na ito. Tahimik na nagmamasid si Solon habang tulog na ang maliit na diwata. Balak lamunin ng demonyo sa harap niya ang isang taong gising pa. Napansin ng ating bida na buhay pa ang lalaki, at maya-maya lang, nagsimula itong magmakaawa para sa kanyang anak. Pero huli na ang lahat dahil pumanaw na ang lalaki, at muling nangyari ang lahat ng ito sa harap ng bida. Nagbalik-tanaw siya sa parehong eksenang nakita niya noon sa kanyang ama at ina. Sa sandaling iyon, muli niyang ginamit ang kanyang mahika para igapos ang demonyo gamit ang kanyang mga kadena. Lumalaban na ngayon ang binata dala ng matinding puot, at nagising ang diwata na walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang grimoire, kasama niya, ay nanonood ng hindi gumagalaw, o mas tamang sabihin hindi man lang naglilipat ng pahina. Napuno ng matinding galit ang bida at pinagbubuhatan ng kamay ang nilalang na iyon. Pero hindi naman siya gawa sa bakal at mabilis din siyang mapagod. Maya-maya pa, tinawag siyang tanga ng grimoire, at sinabing hindi niya matatalo ang mga demonyo sa ganyang paraan. Sinabi ng diwata na simula nang lumitaw ang mga demonyo, hindi mabilang na mandirigma at salamangkero ang humamon sa kanila. Noong una, lahat ay nakakalaban, pero ang mga hindi napapatay ay bumabalik lang ng mas malakas kaysa dati. Sa huli, nasira ang loob ng lahat at sumuko na sila. Ang ending, nilamon lang sila ng mga demonyo. Sa tingin sa dalawa, mukhang matagal na silang naglalakbay, kaya siguradong ilang beses na nilang nakita ang ganitong pangyayari. Mukhang nakatutok din ang demonyong iyon kay Solon, kaya mas mabuting umalis na agad sila doon. Tahimik na nakinig ang dalawa sa sinabi ng diwata, at maya-maya pa, sinuntok ng libro ang bida. Sinabihan siya nitong kumalma dahil kapag nawala siya sa sarili, hindi niya magagampanan ang kanyang misyon. Hindi lang yon, maaari pa siyang lamunin ng mga demonyo. Kung magpapadala lang siya sa emosyon, matutulad siya sa kapatid niya, at nang marinig iyon, tahimik na lang na tumanggap ang ating bida. Samantala, nagtanong ang diwata kung ano ba ang ginagawa nila. Tutal, kailangan na nilang umalis agad. Si Solon, kasama ang kanyang grimoire, ay walang naintindihan sa mga nangyayari. Nang tanungin kung gusto ba niyang sumama sa kanila, walang hiyang sumagot ng ang diwata. Isa man siyang naglalakbay na mga ngalakal, wala naman siyang ibang mapupuntahan, at mukhang interesante ang dalawa, kaya sasama siya. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, sinabi ni Solon na medyo kakaiba siya, at nainis ang diwata, sabay sabing siya ang huling taong gusto niyang pagsabihan siya ng ganoon. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw na naman ang tunog na narinig nila kanina. Napagtanto ng diwata ang sitwasyon at nalamang nanggagaling iyon sa direksyong iyon. Nilapitan ang grupo para tignan ang nangyayari, at sa lugar na iyon, may isa na namang demonyong lumalamon ng mga tao.
Walang magawa ang pamilya kundi panoorin ang sitwasyon sa matinding kawalan ng pag-asa. Lalong nagalit ang ating bida, naaalala ang matandang lalaking nagsalita kanina tungkol sa kanyang anak. Sinubukan niyang makialam sa sitwasyon, pero tinawag siya ng libro at pinakiusapang huwag na ulitin ang parehong pagkakamali. Narinig lang ito ng ating binata at maya-maya'y inutusan ang dalawa na tumakas. Gayunpaman, masyado silang nanginginig sa takot para gawin yon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ginamit ni Solon ang kanyang mga kadena para subukang ikulong ang demonyo sa harap niya. Tinawag niya ang kanyang libro na nagsabing naintindihan na nito ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, nagsimula itong umilaw gamit ang abilidad nitong magsaliksik. Gamit ang impormasyong nakalap nito, may nahanap ito, at ang demonyong ito ay tinatawag na Gob, na nasa ika-negatibo 172 pwesto sa gluttony. Nang marinig ito, lalong nagalit ang binata at sumugod sa halimaw. Sinabi ng Grimoire na ngayong may alam na sila tungkol sa demonyong ito, pwede na niya itong kainin. Kaya muling sumugod si Solon, nagpakawala ng sunod-sunod na atake na nagparalisa sa nilalang. Pinapanood lang ng diwata ang lahat mula sa malayo, at sinabing talagang kamangha-mangha ito. Pero, gaya lang ito ng dati, at sinabi ng scroll na tama siya. Ang demonyo ay hindi namamatay, hindi nasisira, at lalong hindi naglalaho. At kahit anong subok mong wasakin ito, hinding-hindi mabubura ang pag-iral nito. Pero para kay Solon, ibang-iba ang lahat ng ito. Siya ang tanging inapo ni Haring Solomon, at sa pamamagitan ng pagpasok ng demonyo sa kanyang katawan, siya lang ang tanging makakapagselyo nito. Nagulat ang babae sa narinig niya, samantalang gumamit naman si Solon ng magic circle para subukang selyuhan ang nilalang na iyon. Sinabi ng Grimoire na siya ang nagturo kay Solon ng tanging paraan para maselyuhan ang mga demonyo. Ganun pa man, ang batang yon, habang siniselyuhan ang nilalang na yon, ay puno ng galit ang mga mata. Nauwi sa pagiging lilang usok ang demonyo, at umakyat patungo sa magic circle ng bida. Mukhang gumana ang pagsiselyo, at sinabi ni Fezi na inaabsorb ni Solon ang lahat ng iyon sa kanyang sarili. Para bang ang bata mismo ay naging isang uri ng demonyo, at sinabi ng ina ng bata na ayos na ang lahat. Maya-maya, lumingon si Fezi at nagtanong kung anong nangyari kay Solon dahil natalo naman niya ang demonyo, pero hindi siya gumagalaw. At sinabi ng Grimoire na malamang ay dahil unang beses niyang lumaban at natututo pa lang siya tungkol sa mga demonyo. Nawasak ang katawan niya ng isang demonyo noong bata pa siya, pero pinanatili pa rin niyang maging diksyonaryo ng kasamaan ang katawan niya. Kaya nararanasan niya ang lahat sa diksyonaryo ng kasamaan, na parang sarili niyang mga alaala, lahat ng ito sa mismong sandaling ito. Sa paglipas ng panahon, naging diksyonaryo lang siya ng kasamaan, kaya kailangan niyang saksihan ang mga gawa ng demonyo gamit ang sarili niyang mga mata. Pagsubok ito na kahit si Haring Solomon, na lumikha ng libro, ay hindi kailanman pinagdaanan, at sa pagkarinig nito, nagulat si Fezi at nagtanong kung kakayanin ba niya. Pero sinabi ng scroll na hindi man lang niya ito namamalayan. Sa sandaling iyon, nagsimulang mawala ang liwanag na bumabalot kay Solon, at bumagsak ang binata sa lupa. Nilapitan ng dalawa ang ating bida, nagtatanong kung ayos lang ba ang lahat, at sumagot siya na, tapos na. Masaya si Fezi na naging maayos ang lahat, at nakiusap na huwag na siyang pag-alalahanin ng ganoon. Walang naintindihan si Solon, nagtanong kung anong ibig niyang sabihin, at sinabi ng babae na kung ano ang narinig niya, yon na yon. Habang inoobserbahan ang sitwasyon, sinabi ng Grimoire na sa wakas ay natapos na ang pagsiselyo. Isang araw ang lumipas matapos ang usapang iyon, at kasama ni Solon ang pamilyang iyon, nagtatanong kung magiging ayos na ba siya mula noon. Sumagot ang ina ng bata na, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nila. Pagkatapos ay umalis na ang munting grupo, at sinabihan sila ni Fezi na mag-ingat. Habang paalis sila sa niebe, nakatingin lang ang pamilyang iyon. Ang dalawang iyon ay hindi pala tao, kundi mga demonyong nagpapanggap bilang isang masayang pamilya. Pero sa sandaling iyon, lumitaw si Solon, nagtatanong kung masaya bang pagtawanan ang kamalasan ng mga tao. Nagulat ang mga halimaw sa nakita nila. At nang tumingin sila sa gilid, patuloy pa ring naglalakad ang bida. Pero ang lahat ng ito ay isa lamang ilusyon. Sinabi ni Solon na nanonood sila ng batang nilalamon kasama ang ama nito, at nagtanong kung ganoon ba talaga kasama iyon. Siyempre, walang masabi ang mga demonyong iyon. Dahil doon, wala nang masabi si Solon at sumugod sa dalawang demonyo, at madali silang nasilyuhan. Lumipat ang sumunod na eksena sa ibang lokasyon, at naglalakad si Solon sa kabubatan, at nagtanong ang diwata kung kaya bang selyuhan ng binata ang kahit anong demonyo. Sumagot siya na, lahat ng demonyo, at sisilyuhan niya silang lahat ng tuluyan. Sabi ng diwata na kung ganoon, ubusin niya ang buong buhay niya sa paggawa niyan, at sinabi ng munting libro na walang hanggan ang mga demonyo, kaya sadya nilang pinupuntirya ang mas malalakas na demonyo. Naakit ang mga demonyo ng spiritual gravity, at naninirahan ang mga malalakas sa mga taong may matibay na pag-isip. Nagtitipon ng mahihina sa paligid ng malalakas na demonyo, at ganoon ang kalakaran. Nang marinig ito, sinabi ng diwata na kung ganoon, alam na niya kung nasaan ang pinakamalalakas na demonyo. Nagtatanong kung gusto niyang pag-usapan ito, tinanong ng bida kung nasaan ito, at gusto rin niyang malaman kung ano ang balak niya.
Pagkarinig nito, nagulat ang diwata at kinwestiyon ni Solon kung anong gagawin niya sa pagsunod sa kanya. Gusto rin niyang malaman kung ano ba talaga ang mapapala niya sa lahat ng ito at hindi nakaimik ang diwata. Sinabi niyang isa siyang naglalakbay na mga ngalakal, kaya mainam na may malakas na tao sa tabi niya. Isa pa, kaya niyang labanan ang mga demonyo at talagang kamangha-mangha iyon. Nang marinig ang lahat ng dahilan, sinabi ng grimoire na hindi siya mali, at sinabi ni Feizi na inaasahan na yon dahil madali siyang makuha ng mga libro, at tama siya. Tutal, kaya pa nga niyang magbigay ng pagkain habang nagmamakaawang pasamahin siya sa kanila. Pagkatapos noon, hindi nakaimik si Solon, at lumipas ang oras hanggang sa gumabi, at nagtipon sila sa paligid ng apoy. Natutulog na ang maliit na diwata, at nagtanong ang grimoire kung nag-aalala ba si Solon sa kanya. Sumagot ang bida na, at sinabi ng libro na dahil yon sa pagsunod niya sa kanya. Pero tama ang babaeng ito dahil delikado na ang mundo ngayong nagbalik na ang mga demonyo, at siguradong mahirap maglakbay ng mag-isa. Ganun pa man, sinabi ni Solon na kung patuloy siyang susunod sa kanya, mas malalagay siya sa panganib. Sa sandaling iyon, nagulat ang grimoire kung talagang nag-aalala nga ba si Solon sa kanya. Nagtanong ang ating bida kung masama ba yon, pero hindi siya dapat magpadaig sa paghihiganti. At kung gagawin niya yon, magiging demonyo siya. Sinabi ng grimoire na hindi dahil sa totoo lang masaya ito. Sa bagay, ang kapalaran na ibinigay sa kanya ay mahirap. Hindi siya dapat lamunin ng paghihiganti dahil kung mangyari yon, magiging ganap siyang demonyo. Pero, sinabi ng bida na hindi siya magiging katulad nun. Sinabi ng grimoire na tama siya, pero napakakomplikado ng landas na ito. Samantala, natutulog at nananaginip ng kung ano yung maliit na fairy. Habang nasa ulan siya, may nakakita sa kanya at tinulungan siya, sinabing magiging maayos na ang lahat ngayon. Umiiyak pa ang kawawang si Feizi, at sa sandaling iyon, nagising siya at napagtantong panaginip lang ang lahat. Pagtingala niya, napansin niyang umaga na, at katabi niya ang bida kasama ang isang grimoire. Nakaramdam siya ng ginhawa at maya-maya'y sinabing ayos na ang lahat. Tuwang-tuwa siyang bumangon at sinabing magluluto siya ng almusal, pero tumingin lang sa gilid ang bida bago matulog ulit. Lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan may grupo ng mga taong nagtipon at nakakita sila ng isa pang grupo. Sinabi nilang nahanap na nila sila, kaya kailangan na nilang magmadali dahil oras na para mangaso. Paglapit nila sa lugar, nagmakaawa ang mga taga-baryo na huwag silang saktan at iligtas ang buhay nila. Nawalan na sila ng tirahan at halos hindi nakatakas, pero halatang walang pakialam doon ang mga masasamang tao. Tinumba nila sa lupa ang isa sa mga kawawang lalaki. Maya-maya, may dumating na babae na nagsabing nasa likod na ang lahat ng pagkaing mayroon sila. Pagkarinig nito, nagalit ang lalaki at sinabing kailangan na nilang patayin ang iba. Nagmakaawa ang matanda na huwag nilang gawin yon, pero huli na ang lahat. Walang awa ang mga lalaki habang inuubos nila ang lahat at halos wala nang natira. Desperadong tumatakbo ang mga natira para sa buhay nila, pero malinaw na hinahabol sila ng grupo. Lumipat ang eksena sa gubat kung nasaan si Solon, at sinabi ng fairy na ligtas silang nakatawid sa kabundukan. Iniba ni Solon ang usapan at nagtanong kung may nangyari ba, at sumagot siya na, dahil puno ng panganib ang bundok mula sa mababangis na hayop hanggang sa mga bandido. Sa sandaling iyon, pareho silang may napansin. May grupo ng mga baliw na umaatake sa iisang lalaki lang. Pero, huli na ang lahat dahil namatay na ang bata. Bigla na lang, papunta ang ulo ng lalaki sa maliit na fairy na nakaiwas. Ang lalaking yon, na may dugo sa mga mata, ay nakapansin sa bida at sinabing may iba pa silang mabibiktima. Uhaw sa dugo ang mga lalaking yon, at desperadong sinabi ng fairy na mga bandido sila. Kinamumuhian lang sila ni Solon dahil tao sila, at pinagmasdan ng grimoire ang sitwasyon, sinabing huwag siyang maging kampante dahil iba ang mga to. Pagkatapos, ginamit ng isa sa mga tao ang magic eye niya para tingnan ang fairy. May dala rin siyang parang magic bag, at inutusan siyang ibigay ito kapalit ng buhay nila. Pagkarinig nito, nagulat ang fairy at napagtantong wala siyang ibang pagpipilian, pero hindi pa rin niya ibibigay yon kahit buhay pa niya ang kapalit. May nag-flashback sa isip niya kung saan nagulat ang fairy sa nakita niya. Tutal, pinatay ang taong nagligtas sa kanya. Nagbabago ang hugis ng magic bag depende sa may-ari at siguradong makakatulong sa kanyang mabuhay, kaya ipinagkatiwala ng matanda ang gamit na yon sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi niyang hindi niya ibibigay yon sa katulad niya. Kaya sinabi ng lalaki na mukhang pinili niya ang kamatayan. Nagulat ang babae sa nakita niya, pero sa sandaling iyon, nakialam na si Solon sa sitwasyon. Tapos sinabi ng grimoire na matapang siya, at sumagot lang siya ng nakangiti. Sa sandaling iyon, sumugod ang grupo sa bida, na pinapanood lang silang kumilos. Ginamit niya ang malakas niyang kapangyarihan, at sinabing hinding-hindi siya magpapatalo sa mga katulad nila, lalo na kung tungkol sa mga demonyo. Gulat na sinabi ng lalaki na natuklasan niyang mga demonyo pala sila, at dahil doon, hindi na ito maiiwasan. Kung ganon, ipapakita niya ang tunay na anyo ng grupo niya, at ang lahat ng taong yon ay mga halimaw pala. Nang walang sinasayang na oras, sinuri ng grimoire ang data, at napagtantong sila ang greed na rank number 170 at tinatawag na Roboyashi the Raider. At yon ang pangalang dapat tandaan ni Solon.
Pagkatapos sugurin ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay, nanginig sa takot ang mga nilalang dahil sinis-seal na sila. Samantala, huli na ang lahat dahil tapos na ang pag-seal. Sinabi ng bida na tapos na ang panahon niya sa pagtawa at ito na ang katapusan niya. Tapos sinabi ng mayabang na fairy na medyo malakas ang Solon natin. Pero sa sandaling iyon, may napansin si Solon at sinabing may mali. Mukhang may isang demonyong hindi na-seal. Habang inoobserbahan ang sitwasyon, sinabi ng Grimoire na nasa ibang level ang isang to. May dugo sa mga mata ng halimaw, gustong patayin ang bida, at tinanong ni Faizy kung anong ibig sabihin ng Grimoire doon. Ipinaliwanag niya na kahit sa mga demonyo, may magkakaibang rank, at kailangan ng tamang rank at pangalan para ma-seal ang demonyo. Hindi magtatagumpay kung itatama lang ang impormasyon. Pagkarinig nito, mukhang naintindihan ni Faizy at sinabing nagkamali pala ng kalkula ang Grimoire. Tapos sinabi ng Grimoire na maraming halimaw at hindi yon maiiwasan, pero totoo ngang hindi na-seal ang halimaw. Sumugod ang halimaw sa bida na nagulat sa bilis ng nilalang. Nanood lang ang fairy, at sa sandaling iyon, dinampot siya ng halimaw at dinala ang kawawang babae sa gubat. May demonyo rin doon na hindi na-seal kahit nandoon siya. Gayunpaman, mabilis itong napatay at sinabi ng Grimoire na kapabayaan yon. Idineklara ni Solon na hindi siya magpapatakas kahit isa, at siguradong ililigtas niya ang fairy. Sumang-ayon ang Grimoire pero ipinunto niyang may mga paa ang demonyo, at tinanong kung paano nila ito hahabulin. Lumipat ang eksena sa gubat kung saan tumatakbo ang demonyo palayo sa bida natin. Desperado ang nilalang sa nangyari. Nag-flashback sa isip niya kung saan may tumawag sa kanyang walang silbi, at inutusang magmadali dahil hindi man lang siya marunong mag-alaga ng kabayo ng maayos. Nandoon din ang nahuli na nagtatanong kung bakit napakahina niya, pero sa totoo lang, sila ang mga walang silbi. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan at sinabi ng demonyo na kailangan niyang patayin ang sinumang minamaliit at nabibiktima ng mahihina. Tutal, nakuha niya ang kapangyarihan para ipaintindi sa kanila, at tinanong kung naintindihan din ba to ng babae. Pero, sinabihan siya nito na huwag siyang guluhin, dahil hindi siya takot sa taong kaya lang lumaban kapag naging demonyo, at dahil doon, hindi siya magiging katulad niya. Pagkarinig nito, lalong nagalit ang halimaw, at sinabing kung ganon, papatayin siya nito. Pero sa sandaling iyon, lumitaw si Solon sa itaas ng demonyo. Sinabi ng Grimoire na siya ay Greed, rank 65 na nagngangalang Dariach. Gulat na napagtanto ng nilalang na naabutan siya ng bida natin, pero huli na ang lahat dahil ginamit na ng binata ang chain ability niya. Ginamit ang puno para makalapit sa nilalang, gulat na pinanood ng demonyo ang lahat at tinamaan siya ng suntok, kaya nahulog si Faizy, pero sinalo siya ng Grimoire. Iritableng sinabi ni Solon na napaka-problematiko ng halimaw at kasalanan ng Grimoire kung bakit nagkagulo, pero mabuti na lang at madali niya itong nasil. Kalaunan, naglalakad si Solon sa mga guho at nagtatanong kung nasaan ang mga demonyong kilala ni Faizy. Sinabi niyang malalaman nila kapag lumayo pa sila ng kaunti, pero iginiit ng Grimoire na importante ang impormasyong to at hindi dapat ilihim. Pagkarinig nito, sinabi ni Faizy na wala siyang choice at nagbabala na nasa isang inabandonang syudad ang lugar. Mukhang may nawawala sa lugar na yon. Maraming tao ang nakakatulog sa harap ng mga gate. Sinabi ng Grimoire na naiintindihan niya at nagtanong kung hindi ba niya masabi ang nangyayari sa loob. Sumang-ayon si Faizy, sinabing gawa siguro yon ng demonyo, at sinabi ng Grimoire na hindi yon posible gamit ang magic, pero posible pa rin. Pero, hindi yon kayang gawin ni Solon. Samantala, tahimik na sinabi ng bida natin na kung mangyayari ang ganito, gawa yon ng isang magaling na magician o wise man. Pero, mas malaki ang posibilidad na demonyo ito, at sulit naman itong tingnan. Gusto pa rin niyang malaman kung may dahilan siya para pumunta roon, at kung gusto niyang pagkatiwalaan siya, kailangan niyang maging tapat, at tinanong kung hindi ba naghirap si Solon para iligtas siya sa mga bandido noon. Pagkarinig nito, nagulat ang babae. Tinanong kung ginawa ba to ni Solon hindi para talunin ang mga demonyo, sumang-ayon siya, pero sinabi pa ring hinabol niya ang mga halimaw gamit ang buong lakas niya para iligtas siya. Pagkatapos ng usapan, nahiya si Solon, at mumiti ang babae nang malaman ang lahat, at tinanong kung cute ba talaga siyang tao. Nahihiya na rin siya dahil napakalaki ng agwat nilang dalawa. Pero, kung mapipilitan, makakahanap sila ng paraan, at nagalit si Solon, kaya hinawakan niya ang babae. Gumabi na sa sumunod na eksena, at sa wakas ay nahanap ng grupo ang usap-usapang ngayon. Habang papalapit sila sa lugar, sinabi ng fairy na dapat silang makituloy doon. Tinanong ni Solon kung pamilyar na siya sa lugar, at sumagot ang fairy na, pero base lang sa mga narinig niyang chismis. Gayunpaman, alam ni Solon na palusot lang yon. Iniba ng Grimoire ang usapan at binanggit na problema rin ang maistorbo at magdulot ng gulo, kaya ipapaubayan na niya sa kanila ang negosasyon sa mga taga-baryo. Habang lumilipas ang oras, naglalakad ang grupo sa nayon, pero may kakaiba pa rin. Nagtanong si Faizy, at parang hindi naman mukhang pagod ang lahat, at napansin din yon ni Solon. Maya-maya, pumasok sila sa isang inn, at nagulat ang matanda, sinabing bihira lang may makituloy doon. May pagkain doon na magugustuhan nila, kaya tinanggap ni Solon ang alok at nagpa siyang manatili roon. Kakaiba ang pakiramdam ng lahat sa lugar na yon.
Sumang-ayon si Solon at nagtanong kung anong problema sa nayon, nang bigla siyang nakarinig ng napakalakas na ingay. Pagtingin sa bintana, napagtanto niyang nanggagaling ang tunog sa direksyong iyon. Nagulat sila dahil nagtatrabaho pa rin ang mga tao sa kalaliman ng gabi. Sa sandaling iyon, nagising ang Grimorio. Maya-maya pa, may nag-utos sa kanilang magtrabaho, sinasabing wala ng oras at kailangan nilang magtrabaho habang buhay. Nabunyag na may demonyong kumokontrol sa kanila. Pinagmasdan lang ni Solon at Phase ang sitwasyon, at sinabi ng demonyo na hinding-hindi niya sila pagpapahingahin kahit sandali.